Shutter count. These are everything you need to know about shutter count. Kaya pag-usapan natin ang shutter count. Intro! What is up guys? Hate here and welcome to another video. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa shutter count. Ito na nga yung matagal nyong nire-request na gawin natin dito sa channel. Ano ba ang shutter count ng camera? Shutter count is an estimation of how much the camera has been used. Sa pinaka-simple na paliwanag, pag sinabing shutter count, ito yung total number of shots na nagawa ng isang camera. Pero technically, yung shutter count na yan din yung number of times na nag-flip yung mirror ng isang DSLR. Yung concern about sa shutter count ay para lang yan mostly sa mga DSLR na may mirror katulad nito. Pag mirrorless naman ang isang camera, hindi masyadong concern ang shutter count. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya binibilang kasi lahat ng camera ay meron lang yang functional or set limit ng number of shots na sinet yung mga manufacturers. Ngayon, bakit mo naman kailangan malaman yung shutter count value? Usually, nagiging concern ka lang naman sa shutter count kung may bala ka bumili or magbenta ng second hand na camera. Obviously, pag brand new ang camera, ang shutter count actuation or yung number of shutter count ay 0. Fresh na fresh pa yung camera. Shutter count kasi yung makakapagsabi nun kung gaano ginamit yung isang camera. Kaya somehow, it's a major concern kung bibili ka ng isang camera lalo na kung second hand. Sa video na to, mag-share ako ng 5 bagay tungkol sa shutter count. Ang mga i-share ko sa inyo ngayon ay personal take ko about sa shutter count bilang isang photographer na somehow ay medyo may experience na sa photography. At susubukan kong sagutin lahat ng tanong nyo tungkol sa shutter count. Siguro simulan natin sa unang tanong na, what is shutter count limit? Ano ba ang shutter count limit? Usually, ang value na siniset ng mga camera manufacturers is around 150,000 shots kung sa mga mid-level or entry-level camera. At around 300,000 shots naman para sa mga professional level camera. By the way, kung gusto nyo malaman yung iba't ibang mga info about sa entry-level camera or beginner's camera, meron din tayo na video dito sa channel na to about dun sa mga yon. Ilalagay ko na lang rin yung link sa baba. Yung shutter count limit, kahit na isinit yan ng mga camera manufacturers, usually mas mataas na shutter count pa din talaga bago mapansin or bago mo mapansin na merong epekto yon sa picture quality na related sa shutter count. Ngayon pumunta tayo sa pangalawang tanong, how to check your shutter count value? Merong 3 ways para i-check yung shutter count value ng camera mo. Yung ibang mga camera models, meron silang shutter count counter sa mismong settings ng camera. Yun yung una. Kung wala namang ganong features yung model ng camera mo, pwede mong malaman yung shutter count online by uploading your recent photos or yung last shots ng camera sa mga online shutter count checker. Hanapin nyo na lang sa Google yung mga site na yon. Just by typing shutter count online checker at madami ng site na lalabas dyan. Yung last na paraan para ma-check nyo yung shutter count ng camera nyo ay yung pagda-download ng software na pang-check ng shutter count. Lahat yun ay nasa internet. I-type nyo lang shutter count checker or camera shutter count checker plus yung model ng camera nyo. Basahin nyo yung description ng mga gumawa nun or ng mga site na yon bago nyo i-download kung kasama ba doon yung camera model na meron kayo. Yung mga software na pang-check ng shutter count, usually or mostly, mga free software lang yan. Kaya madadownload nyo sila ng libre. Ngayon, pangatlong tanong, what will happen when your shutter count limit is reached? Pag na-reach mo na yung shutter count limit at napansin mo na hindi na maganda yung kuha o talagang may problema na, wala kang ibang dapat gawin kundi ipa-repair mo na or papalitan mo na yung shutter assembly. Ang tinutukoy ko dito ay yung pag nakita mo na degraded na talaga yung quality ng photos na kuha ng camera ha. Yung talagang na-identify mo na yung shutter assembly talaga yung rason kung bakit hindi na
sharp yung kuha. Just a disclaimer, hindi po ako camera technician. Ang mga sinishare ko lang sa inyo ay yung mga bagay-bagay in general at yung pagkaintindi ko sa kanila as a whole or in general term. Ngayon, kung sa tingin mo ay may mas alam ka technically kaysa sa mga pinagsasabi ko, please feel free to comment below para maitama ako or para mas madaming makaalam pa ng kung ano yung tama. In general, shutter assembly lang yung itawag natin sa mga bagay-bagay na dapat palitan. Alam ko, meron yung dalawang major parts. Yun yung mirror shutter assembly o yung parts na may mirror at yung isa, yung mismong shutter window. Lahat yan ay moving parts. At pag moving ang parts, alam naman natin na walang forever sa mga yan. Kaya darating talaga yung panahon na dapat na din silang palitan or ipa-repair. Kung nagtataka kayo kung ano yung maingay dito sa akin, yun ay si Mingo. Mingo, say hi to the camera. Mingo, Mingo, Mingo. Siya ay nagkukulit. Ano? Lalaro ka na? Sige, maglaro ka na dyan. Kagaya ng sinabi ko kanina, mostly yung shutter count ay para sa mga DSLR lang. Kasi nga sila yung mas madaming moving parts at meron silang mirror na nag-flip. Pero hindi pa din nangangahulugan na yung mga mirrorless ay wala na. Kasi lahat ng camera ay merong shutter assembly talaga na merong shutter count rating na sineset yung mga camera manufacturers. At pagdating sa mga mirrorless camera, mostly 200,000 ang shutter count rating nila. Pero kagaya din ng mga DSLR, hindi rin yun nasusunod. At usually, mas mataas pa doon yung usual na shutter count value bago mo mapansin yung pag-degrade ng quality ng photos under normal condition. Kasi syempre, kailangan pa din natin i-consider yung reality na meron din naman mga camera na pwedeng mas mababa pa yung shutter count nila pero nag-fail na yung mismong shutter assembly. How to check if your shutter count is the problem? Pag degraded na yung photo quality gawa ng shutter count limit, mapapansin mo yun agad kasi mapapansin mo na malabo na o hindi na sharp yung picture kahit pa malinis yung lens mo. At kahit anong lens pa yung gamitin mo, kahit magpalit ka man ng kahit anong lens, makikita mo na something is off sa kuha nung camera mo at ibang-iba na yung kuha niya, hindi katulad nung dati or nung bago pa siya. Under normal condition lang tayo kasi pag hindi na nakasync yung shutter assembly, talagang ganun lang naman yung mangyayari. Pero wag nyo din agad pagsuspetsyahan na shutter count assembly or shutter assembly na agad yung problema ng camera nyo pag biglang malabo na yung kuha. Kahit pa na-reach kasi ng camera nyo yung shutter count limit niya na sinet ng mga manufacturers, madami pa ding pwedeng dahilan kung bakit malabo lang yung kuha ng isang camera. Pwedeng baka naka-manual focus kayo or pwedeng madumi lang yung lens at kailangan mo lang linisin. Or pwede rin na may fungus or pwede din naman na hindi lang tama yung mga settings mo sa camera. Yung mga ganong klaseng mga senaryo. Last info na isi-share ko sa inyo about sa shutter count ay don't think about it. Ako, personally, hindi ko masyadong iniisip yung shutter count na yan. Ito yung personal take ko about sa shutter count. Huwag nyong isipin. Mag-shoot lang kayo ng mag-shoot at huwag mong hayaan na limitahan ka ng shutter count na yan. Sige, isipin mo, 150,000 shots daw para sa mga entry-level camera. Sa isang travel mo, gaano karaming photos yung kinukuhaan mo? Let's say, nag-travel kayo ng family mo tapos nakakuha ka ng mga 500 shots or meron kang pinuntahan na party tapos meron kang more or less 500 shots din. Kasi ikaw yung nagpicture or kasi ginawa ka nilang photographer. Isipin mo, if yung average photos na kinukuhaan mo is 500 photos per shoot or per memorable events para sa 150,000 na shutter count limit sa pinakamababang camera, katumbas yun ng 300 events sa buong taon. Ilang events or ilang memorable events ang meron ka. Let's say every week, meron kang 500 shots or 500 pictures yung nakukuhaan mo. Kasi medyo trigger happy ka, pindot ka lang pindot sa camera. Katumbas yun ng almost 6 years.
katumbas yun ng 6 na taon. Yung every week na meron kang pinipicturean ng 500 shots, 6 years. 6 years yun guys. I assure you guys, pag every week ka nagsushoot, tapos 500 shots yung nakukonsumo mo, and for 6 years na consistent, yun yung lifestyle mo as a photographer, hindi imposible na isa ka na sa top 100 best photographers sa buong Pilipinas siguro. Kaya ano ba naman yung 30k na entry level camera para sa ganun, 'di ba? Kung ang kapalit naman yun ay capturing memorable moments, and take note, entry level camera pa lang yung pinag-uusapan natin. Pagdating sa professional level na camera o yung mga mas mahal na camera na mas mataas yung shutter count limit, iba naman yun. Ako personally sa mga event, let's say sa kasal or sa birthday o kung ano pang whole day event, ang usual average ko per shoot is 500 to 1,000 shots. Pag ako yung main photographer. Pero syempre pag hindi lang ako yung kumukuha or nagsushoot, syempre mas mababa pa doon. Bigyan ko kayo ng simple computation. Halimbawa, yung camera gear mo is around 150,000 lahat-lahat. Meron kang isang mid-range or flagship na camera body at mga ilang lens. Tapos ang singilan mo every event ay pagpalagay na natin as average lang, 3,500. Walang edit-edit, diretso bigay agad yung shots. Tapos yung shutter count limit ng camera mo is 300,000. Average mo is 1,000 shots per event. Masyadong madami pa yon. Pero sige, pagpalagay na natin na 1,000 shots per event. As a professional, so bago ka magpalit ng shutter count, kung masisira man siya sa sinet na value na 300,000. So 300 times 3,500 na talent fee mo, that is around 1,050,000. Sa 3,500 professional fee lang yun per shoot ha. Syempre, hindi lahat ng pagkakataon ganun yung singilan mo kasi pwedeng mas mataas pa talaga doon. At hindi din ganun kadami yung shots na gagawin mo per event. Kaya wag nyo masyadong isipin yung shutter count na yan. Magiging concern ka lang talaga sa shutter count pag bibili ka ng second hand na camera. Tapos alam mo na ginamit siya ng husto. Let's say, professional photographer yung gumamit sa camera, tapos bugbog na bugbog talaga yung camera. Tapos na-reach na niya nga yung shutter count limit. Medyo dehado ka sa ganun. Kasi kung ganong camera yung bibilhin mo, dapat handa ka din na ipa-repair yun or dalhin yun sa service center. In case na mag-degrade na talaga yung kuha niya agad. Again, sa mga mirrorless, mas mataas yung shutter count limit niya kumpara sa mga DSLR na may mga mirror. Kaya merong advantage yung mga mirrorless pagdating sa shutter count limit. About sa price ng shutter count replacement, depende yan sa camera brand at kung saan ka magpapagawa. I-search nyo na lang siguro. Doon sa mga nagtatanong about sa 20k to 30k na shutter count limit kung okay pa ba? Yes, okay pa yan. Basta walang dents or bangas yung camera. Pag brand nyo naman nabili yung camera nyo, huwag nyong isipin yung shutter count na yan. Gamitin nyo lang yung camera nyo to your heart's content, ika nga. Shoot lang ng shoot and enjoy nyo lang yung photography. Mas mahalaga yung every moment natin kesa sa shutter count. Kaya huwag kayong magtipid sa shots, lalo na kung personal significant moment yan para sa inyo or para sa mga tao na importante sa inyo. Kasi nga, ang best thing na pwedeng mangyari sa isang moment ay maging photos na masayang tingnan at alalahanin. So that's it for me guys. Thank you for watching Hate Photography TV at naway may natutunan kayo or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography and things that is related to photography. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate and I will see you in the next video. Mabuhay!